Magandang hapon po uli. Nagkasunod na yung aking punta din sa una. Kanina, tapos ngayon. Tayo po ay mag-aaral ng salita ng Panginoon. Kayo po ba'y handa na? Tayo po ay magbuklat ng ating mga Bible po sa Proverbs. Nakalagay po dyan sa una, yung ating tema ay Godly Mothers. Proverbs 31 verses 10 to 31. Pero basahin lang po natin ang verse 31. Tayo po lahat ay tumayo. Sige, basahin natin sa Tagalog. English po yung aking Bible dito, pero basahin natin sa Tagalog. Handa, basa. Bigyan ninyo siya ng bunga ng kanyang mga kamay at purihin siya ng kanyang mga gawa sa mga pintuang bayan. Tayo po yung manalangin. Panginoon, salamat po sa inyo. Sa tagpong ito, Panginoon, na aming pinagdiriwang, na aming pinagdiriwang nga po ang araw ng mga ina, bagaman late celebration po ito ng Mother's Day. Pero kami nagpapasalamat, Panginoon, dahil ang iglesyang ito ay kumikilala sa biyaya mo po sa aming mga ina, Panginoon. Salamat po sa okasyong ito. Nawa po ay gamitin mo ang aming pag-aaral na ito para kami ipagpalain ng iyong mga salita. At nawa nga, Panginoon, ay kami ay muling kausapin mo, Holy Spirit. Kumilos ka po sa amin. Alisin niyo po sa amin ang gawa ng kaaway, ang pagkaantok, ang pagkainip. Nawa, Panginoon, ay huwag naming maranasan habang kami nakikinig. Ito po, Panginoon, ni aming dalangin sa iyo sa pangalan po ng iyong anak, ang Panginoong Jesus. Amen. Okay po, ang ating pag-uusapan po ngayong hapon ay, ang sabi po dyan, ang ating tema ay Godly Mothers. At ako po yung naniniwala na ang mga mothers na narito ay pwede natin tawaging godly mothers. Kayo ba yung naniniwala doon? Kayo ba sa inyong mga sarili ay papayag na kayo mga godly mothers? Na-amen naman eh, sige. Pero mahirap po yan, ano po? Ayan po ay, yan pong pagiging godly mother ay hindi po biro. At minsan po ay nakakatakot ding aminin na tayo ay mga godly mother. Kasi po ay may mga qualification po yan ng pagiging godly mother. At sana po ay tayo po ay qualified po doon. Kami mga anak, taas ang kamay dito na tayo mga anak. Ay lahat. Ano? Kahit itong mga nararito na mga ina, kayo po ay mga anak. Salamat. Kayo bang mga anak ay masaya na meron tayong mga magulang? Na meron tayong ama? Na meron tayong mga ina? Amen. Salamat po. Taas ang kamay na kumpleto ang ama at ina. Wow, salamat. Taas ang kamay na ina na lamang ang available. Yun, parehas tayo. Ako ganun din. Ama na lamang ang available. Totally wala. Ay, meron totally wala. Pero kamakailan, si Madam pala, totally wala na nga pala. Sino pang isang Tomas? Na, ayun, ang si Kuya Rani, Tita Tinara, Tita Chari, ang Ninang Lina, Ninang Violi. Alam niyo po, malungkot man sabihin, pero yan po ay sadyang nakatakda. Ang kamatayan ng mga tao ay nakatakda na sa Panginoon. Pero ang maganda po ay habang nabubuhay ang ating mga magulang, ay atin silang minahal. Ito po bang mga magulang na narito ay inyong mga mahal? Sa mga asawa, ang inyo po bang mga asawa na narito ay mga mahal natin? Amen. Sa biyaya po ng Panginoon, mahalin po natin sila. Ito po ay napakahalaga. Ngayon pong hapon, ay ating pag-uusapan itong tinatawag na godly mother. Ang pagiging godly mother ay napakasarap sa aming mga anak. Na ang iyong ina ay godly mother. Kasi kung hindi godly mother ang iyong ina, syempre, ina mo pa din siya eh. So kahit anong gawin natin, ina pa rin natin siya. Kahit hindi maganda ang kanyang ginagawa, kahit masama ang kanyang ginagawa, no choice tayo kasi ina pa natin sila. Wala tayong karapatan na bastusin sila. Wala tayong karapatan para sila ay hindi tratuhin na maayos kahit anuman sila sapagkat sila ay ating ina. Tama? Pero, ang pinakamasarap ay yung godly mother, ang ating mga magulang, ang ating ina. Tama? At yan ay napakatinding biyaya po sa atin. Ngayon, ang pag-uusapan po natin ay ang godly mother na tinutukoy ng Proverbs chapter 31 from 10 to 31. At actually, ang topic po dito ay virtuous woman. Yan po ang pinag-uusapan po sa segment na to ng Bible.
virtuous woman. Pag sinabing virtuous woman, pag sinabing virtuous ay showing high moral standards. Ito ay moral excellence in character. Yun ang pag sinabing virtuous. Sabi sabihin ay high moral standard. Virtuous woman. Ibig sabihin nun ay a woman with a high moral standard. Kayo ba ay with high moral standard? Kayo ba ay pwedeng mabilang dito sa tinatawag ng Bible na virtuous woman? Godly mother. Being virtuous woman is being godly mother. At yan po ang ating pag-uusapan. I hope, pag sinabi kasing virtuous ay with high moral standard. Sabi sabihin, pag sinabing high, hindi yung low. Pag sinabing high, mataas po yun na moral standard. Meron kasing tinatawag na moral standard lang. As in regular or ordinary. But meron tinatawag na high moral standard. The high moral standard is the biblical standard. And that is the highest moral standard from the Bible. Okay po? Malinaw po ba sa atin yon? At i-describe ng Proverbs na ito, from verse 10 to 31, ang virtuous woman. Ngayon po, meron tayong 3 puntos na pag-uusapan regarding virtuous woman o godly mother. Nasaan kayong aking tubig dyan? Mami, kita mo yung aking tubig yan. Pasuyo nga ako ate. Pag-usapan natin, may 3 punto po ako na pag-uusapan na tatalakayin related sa godly mother. Ang una po ay her worth, yung kanyang halaga. Pangalawa po ay her qualities, yung kanyang mga katangian. Then pangatlo po ay her rewards. So yun po ang ating pag-uusapan. So unahin natin ang her worth, ang kanyang halaga. Mahalaga po ba ang ating mga magulang? Una-una, ang ating bang mga ina ay mahalaga? Pero not just an ordinary woman, but a virtuous woman. Mahalaga po yun. Ano ba ang halaga nito? Sa verse 10, ang sabi ng verse 10, who can find a virtuous woman? For her price is far above rubies. Ano ba yung rubies? Ano ba yung ruby? Mahaling bato. Yan po ay mas mahal pa kaysa sa diamond. Pero almost the same. Ang ruby lang ay pula. Ang diamond ay kalimitan ay puti o silver ang kulay na makinang. Pero yan po ay halos parehas ng property sa hardness, sa chemical composition, pero magkaiba ng kulay. Pero sa cost ay mas mahal ang ruby. Ngayon, kung ikinumpara kayo sa ruby, mataas po 'yun. Ang worth ng isang ina ay mataas. Lalo na kung ikaw ay virtuous woman. Ang sabi diyan, hindi kasing halaga ng ruby eh. Ano ba sabi diyan? Far above rubies. Ibig sabihin, mas mataas pa kaysa sa ruby. Gaano kataas? Sobrang taas. Why? Far beyond. Far above rubies. Mahalaga po kayo. Mga anak, mahalaga ba ang ating mga ina? Ngayon, kung mahalaga ang ating mga ina, bakit sinasagot natin sila? Kung mahal natin ang ating mga ina, bakit nilalapastangan natin sila? Bakit kung makakadabog tayo inam, mahal ba natin ang ating mga ina? Ganun ba kahalaga ang ating mga ina sa atin? Bakit parang hindi natin sila nire-respeto? Bakit parang kumasagot natin sila inam? Ganun ba sila kahalaga sa atin? Meron ba ditong mga anak na nakakaranas managot sa ina?
Habang nananagot ka, kasing halaga ba siya ng mas mataas pa sa ruby? Mga anak, ito'y isipin natin, habang sinasagot mo ang iyong ina, habang binabastos mo ang iyong ina, habang minamaliit mo ang iyong ina, ganun mo ba siya pinapahalagahan? Hindi ba kayo nagigilty doon? Ako'y nagigilty. Ako'y nakakaranas managot sa aking ina. Kayo ba nakakaranas din? Kayo mga magulang, kayo, bagaman kayo ay mga parent na, kayo nakakasagot din sa mga magulang. At ito po ay malaking kahihiyan po sa atin na tayo nananagot sa ating mga magulang. At yan ang gusto kong i-emphasize ngayong gahapon. Yes, masaya tayo na may mga magulang. Pero sana yung pagiging pagkilala natin na bilang mataas, far above rubies, sana ay ating i-apply sa ating mga buhay. Gaano nyo kamahal ang inyong mga ina? Mahal nyo ba talaga sila? Sana. Taas ang kamay na hindi nakaranas managot sa ina. Lahat tayo nakaranas. Pati ako nakaranas. Ako po, tingin nyo lang siguro okay mabait, pero okay nananagot din sa aking ina. Kahit ngayong panahong ito, noong mga panahong una ay possible na okay lang, mga bata pa, estudyante pa, pero ngayon ako'y may asawa na, ako'y nakakapanagot pa din sa aking ina. Pag napupuno na tayo kasi tayo nalabas ang ating mga sama ng ugali. Tama ba? Pero ako'y guilty once na nagagawa ko yun na ako ay nakakasagot sa aking ina. Kahit ngayon, na may sakit na si mama, nakakasagot pa rin ako sa kanya, pero ako'y guilty agad sa aking sarili. Bakit ko nagawa yun? Hindi ko dapat ginawa. Kasi nakaka-guilty, nakakahiya sa Panginoon. Dahil itinuturing ng Bible na ang ating mga ina ay far above rubies. Pero gano'n natin sila itrato. Ang isang mahalagang bato ay iniingatan. Ang isang mahalagang bato ay itinatabi. Ang isang mahalagang bato ay hindi kung saan nilalagay. Tama? Kasi ito'y pinapahalagahan at ito'y minamahal. Kaya minamahal dapat natin ang ating mga ina. Dahil sila ay far above rubies. Gaano kamahal ang diamond? Yung pa yung pinakamataas na karat na diamond. Okay, walang diamond ngayon. Meron yung diamond, yung pamputol ng jalousies. Diamond din yun. Pero po, actually, sobrang taas ng pagkilala ng Biblia sa mga virtuous woman. Sa ating po mga ina. Kaya tayo mga anak, tayo ay matutong magpahalaga sa ating mga magulang. Tapos na ang panahon na tayo ay lapastangan sa kanila. Tapusin na po natin yon. Alam niyo po, masakit talaga sa mga magulang yung tayo nakita mga anak nag-aaway. Hindi yan masarap sa mga magulang. Yan ay iiyak na lamang sa isang sulok. Alaala ko nung kami magkakapatid. Kami 4 na lalaki, magkakapatid. Kami nagbabangayan din at nag-aaway-away din. Alam niyo bang kami ni Kuya Michael ay nag-aaway dahil sa Skyflex? Na talagang kami bugbugan. Kami magkapatid, tanda ko yon, doon malapit sa may Batalan. Kami dalawa'y suntukan. Si mama iyak na. Magpapatayan kayo dahil lang sa Skyflex. At yun po ay masakit sa ina. Kasi ramdam ko kita ko si mama iyak na eh. Kaya naman, nung dumating si Papa, bugbog kami. Bugbog kami. Putol na ang panggaruti, hindi pa natigil. Kasi masakit sa magulang po yun. Na nag-aaway ang mga anak. Na para bagang, hindi ko ba kayo pinalaki ng ayos? Bakit kayo mag-aaway ng ganyan? Tama? Yun ang kanila nasa sa loob eh. Ay ako, hindi ko pa naman nakita mag-aaway yung aking dalawang anak ng sobrang, yun eh, mga mild lang ang away ng magkapatid na yan. Ayaw ko makita. Araw-araw Albasa hindi ako nasa bahay eh. Pero masakit sa magulang nakita sila nag-aaway. Ako nga po nakikita ko lang na nagsasakitan yun, nagkukurutan. Ako'y masama ang lasa eh. Tigilan mo, lalo yung isa ay inaasar yung isa, paiyak na talaga inaasar pa. Ako'y naiiyamot din. Ba't ikaw ay inaasar mo pa? Alam mo na nga, gayon na nga. Di lalo pa yung nagkasakitan, na nagsasabunutan, nagsasampalan ng iyong mga anak. Sarap bigyan ng gloves. Kaya tayo mga anak, be careful. Kapain natin ang damdamin ng ating mga magulang.
Kung alam natin nakakasakit sa kanila, ay huwag natin gawin. Kami magkakapatid, ganun din kahit kami, mga professional na kami, matatanda na kami. Ako ngayon, 44 na. Magpo-45 na. Kasi kami ay, yung tipong mag-aalitan dahil sa pera. Dahil ang aming ina ay sinusuportahan lang namin po yan actually. Kami magkakapatid ay sumusuporta. Kami ay nag-aambag-ambagan, naghahati-hatian sa aking ina kasi malaki po ang gastos din sa bahay. Talagang pera, malinaw na pera po ang nagagastos. At yun ambag-ambagan kami nung na-ospital, pag nagkakasakit, pambili ng gamot, pambili ng pang-araw-araw. Tapos ay kami ay alam niyo naman, dahil naman may kanya-kanya kaming family din, mga anak. May kanya-kanya kaming ginagastusan, may kanya-kanya kaming mga responsibilidad. Libo ang pinag-uusapan, libo. Hindi naman daan libo. Kagaya nung nakaraan, na ospital, nasa 200,000 ang paghahati-hatian. Siyempre, yun ay magkano ng akin? Yun ay alam nyo ba po, masakit sa magulang na makitang kami ay nagtatalo dahil doon. At kami ng mga anak, ay naku, si mama nakakaawa. Siya ay nasasaktan kapag nakikita tayo ay nagaganyan. At nakakagilty po. Ang sakit sa pakiramdam na napapasakitan natin ng ating mga magulang. Kayo ba ay conscious pa doon? Kayo ba ay, alam niyo pa ba pag nakakasakit tayo sa ating mga magulang? Pero okay lang yon, pero babawi po tayo. Tayo bumawi sa ating mga magulang. Bumawi tayo sa ating mga ina. Ganan natin dapat pagpahalagahan. Why? They are far above rubies. Ang sabi ng Biblia. Yes po. Okay lang na maubusan tayo para sa kanila. Kasi sila actually buhay ang itinaya para sa atin. Hindi lang natin masyadong ma-internalize. Hindi lang natin masyadong maramdaman. Pero yun talagang ginawa po nila para sa atin. Alam ko, hindi ako nanganak. Pero yung mga ina, alam niyo kung paano ang hirap, kung paano niyo pinalaki sa tiyan, sa dami ng sobrang naramdaman ninyo hindi maganda. At ang dami yung naranasan bago mapalaki ang mga bata. Kami naman mga ama, tulog naman lagi kami sa gabi. Yeah. Ako'y hanga sa aking asawa. Yan po ay malalaki ng aking mga anak. Lalaki si ate, malaki pa sa akin malaki pa sa kanyang mami. Pero alam niyo po ba yan? Tingin ang likod kung may pawis, tingnan kung nakakumot, tingnan kung okay ang lagay bago matulog. Ako, kunyari may sakit, pag may mga sakit, kami magkakahiwalay matulog. Ako lang, kunyari, ako ang bantay. Sabi naman ng aking bunso, si daddy naman ay nakakatamad na bantay. Hindi naman nag-check. Kumbaga kasi ako pagtulog kasi diretso na, umaga na talaga ang gising. Well, hindi na ako yung magtitingin pa kung may kumot, hindi ako magtitingin kung pawisan. Hindi gayong ang aking asawa, mayat may gumigising, kalalaki na. Talagang kalalaki na, talagang chinecheck pa sa lalaki na hong yan. Sabagay, malalaki lang naman hong talaga yan. Pero yung mga baby pa. Pero ako'y hanga sa aking asawa. Ganun ho, biling ba kayo mga ina? Yung mga naririto? Very good naman kayo. Yan ang hindi namin kaya. Ewan ko, si Brother Henry, kaya mo, Brother Henry? Nagagawa mo ba yon? Pagising-gising parating ng kumpawisan o... kita mo? Instinct na yata ng ina yun Sadyang yata yun ay nasa dugo ninyo ng mga ina. Kami mga ama hindi gayon Aminado kami doon. Ako aminado doon. Kayo mga binata na magiging ama. Aminado kayo, di ka? Kaya ating ramdamin, damahin natin ang ating mga ina. Hindi simple ang kanilang ginagawa. Sila po ay talagang matindi ang pinagdadaanan po sa atin. Ay, ang aking asawa nga, kaaga pang nagising para lang sa akin. Ako naman malaki na. Siya ay maagang gumigising. Puyat na puyat yan. Yan ay gabi na rin matulog naman. Agang-agang gigising kasi ako'y paghahanda, pagsasaing, pagre-ready ng babaunin sa trabaho. Yun po ay nakakatuwa.
Kaya naman ang mahal na mahal ko ang aking asawa. At ito po masasabi ko. Hindi po ako maalis sa bahay na hindi umahalik sa aking asawa. At hindi ako maalis sa bahay na hindi nag-I love you sa aking asawa. At yan po ay ginagawa. At yan po ay aking ginagawa. Hindi po yan. Yan po ay totoo. Dahil mahal ko po aking asawa. At ganyan din ang aking mga anak. Ang aking mga anak, hindi aakyat sa taas ng bahay, matutulog na walang I love you mama, I love you daddy, I love you mommy, good night. Walang mga ganun. Sila ay talagang dire-diretso. Pag hindi mo pinapansin, I love you daddy, I love you mommy, nasa CR ako, kakatok, I love you daddy, tulog na po ako, I love you mommy. So sila ay ganun. At masarap na nagmamahalan sa isang family. At ako po'y masaya na ako po'y may masayang pamilya. At ako po'y masaya doon. Kahit aking asawa, komedyante na rin yan eh. Dati seryoso ngayon, komedyante na din ho yan. So yun, nais ko lang pong bigyan diin ay ang worth ng ating mga ina. They are far above rubies. Ganon sila kahalaga. May hahalaga pa ba sa ina pagdating sa family? Yes, ang ama mahalaga, pero tingin ko pinakamahalagang ina. Mahalaga ang ina. Alam nyo ba, walang Pangulo ng Pilipinas kung walang ina. Walang Pangulo ng Amerika na walang ina. Walang magaling na pastor kung walang ina. Walang magaling na Brother Henry kung walang ina. Tama? Walang magagaling na anak na walang ina. Kaya napakahalaga ng ina. Tama po ba? Yes, mahalaga siguro tayo mga lalaki kasi tayo yung mga malalakas, mga macho. Tayo yung para nagtataguyod sa ating mga family. Pero ibalik natin, paano kung walang ina? Yes, alam natin galing sila sa Panginoon. Pero ang ating mga ina, ang ginamit ng Panginoon para tayo lumabas dito sa mundo. Tama? So walang mahuhusay kung walang ina. Kaya ang utang nating malaki ay sa ating mga inay. Kaya saludo kami, mga inay. You are far above rubies. Yan po ang inyong halaga. Pero hindi po ito para lumaki inyong mga tenga. Hindi po para ito inyong ipag-proud sa inyong mga sarili. We just want to recognize how worthy you are to be recognized. You are far above rubies. Yan ang sabi po ng Biblia. Salamat sa ating mga ina. Then pangalawa, her qualities. Ano ba ang qualities ng virtuous woman? Ano ba ang qualities ng godly mother? May qualities po ba ito? Yes. May mga qualities na dinescribe ang Bible from verse 12 up to 31. So may mga qualities po dito na pinag-uusapan. Then, tingnan natin sa verse 11 and 12. Ang sabi ng verse 11, the heart of her husband that safely trusts in her, so that he shall have no need of spoil. She will do him good and not evil in all the days of her life. First quality of a virtuous woman, or first quality of a godly mother, faithful mother. Faithful woman. Okay. So kayo ba'y faithful? Mga magulang na narito, mga ina na narito, are you faithful? Kasi ang dinidescribe natin ngayon yung mga qualities ng virtuous woman, qualities ng godly mother. Ngayon, kung wala sa inyo ang qualities na to, maybe you are not recognized as virtuous woman. Hindi pa kayo pasok sa pagiging virtuous woman. Ngayon, kung hindi pa, yan ang inyong i-aim na maging pasok kayo sa qualification of being virtuous woman, of being godly mother. First point is being faithful. Una, faithful sa inyong mga asawa. Sabi ng verse 11, ano ba sa Tagalog? Sabi sa English, the heart of her husband that safely trust in her. So ang asawang lalaki ay safe na nagtitiwala sa inyong mga asawang babae. Ibig sabihin kami may malaking tiwala kasi kayo'y katiwa-tiwala kasi kayo ay faithful sa aming mga asawa. Tama po ba? Are you faithful sa inyong mga asawa? Wala ba kayong inuuwi ang iba? Wala ba kayong tinitingnang iba? Wala ba kayong pinapalaking iba?
Are you faithful sa inyong mga husband? Because being godly mother is being faithful mother. Being faithful housewife. Are you faithful? Pasok ba tayo sa quality na yon? Being faithful? Walang kaliwaan? Stick to one? Dozen? So kung ikaw ay may ginugusto pang iba bukod sa iyong asawa, lantarang kinakaliwa mo iyong asawa, lantarang ikaw ay nakikipag-text o chat pa sa ibang mga lalaki, habang ikaw ay kasal na, maybe you are not part ng pagiging virtuous woman or godly mother. Kasi one of the qualities of a virtuous woman is being faithful. Are you faithful? Same with us, mga husband. Dapat tayo faithful din sa ating mga asawa. Kasi kung sila'y faithful sa atin, nakakahiya naman na tayo hindi faithful sa kanila. Lalo na tayo kung saan-saan tayo napunta. Tayo mga nasa trabaho, lalo na sa mga nag-abroad. Sino yung naritong mga nasa abroad ang asawa? Yun ang mga delikado. Totoo po yan. Totoo po yan. Marami po akong kilala. Marami akong katrabaho na mga nag-abroad. Mga matataas na katungkulan sa kumpanya namin. Mga mababait naming mga boss doon. Pero sila mismo umamin, nung kami nagkukwentuhan, yung nagsisiamin eh. Nung sila daw ay nasa abroad, kunyari, sila ay nasa isang lugar na taon ang binibilang doon, hindi na uwi. Sila ay naghahanap ng mga kapartner doon. Hindi sila faithful sa kanilang mga asawa. Naghahanap, bilang mga lalaki, yun ay naghahanap ng babae. At hindi sila nakokontento sa kanilang mga asawa. Kaya sila ay natutokso na humanap ng iba. So ito ang challenge sa atin. Sa mga lalaki, lalo ko ikaw ay nasa abroad, pero ako naman ay saludo doon sa mga kahit nag-a-abroad ay talagang hindi man lang natokso, kahit kaunti. Tumisting, pero hindi. Tumisting lang, pero hindi. Hindi naman na masyadong sineryoso. Wag gayon. Sama yun. Bad yun. Be faithful. Kasi ang virtuous woman ay faithful. So dapat lang ang mga asawang lalaki ay faithful din. Tama ba? Kuya Rani, are you faithful? Faithful. Pag hindi kita, kahit hindi kita, dapat tayo yung mga faithful. Pero mahirap yan. Mahirap. No? Lagi na agad tingin kung saan eh. Tayo po ay maging faithful. That is part of being virtuous woman or godly mother. Faithful dapat. Faithful kayo sa inyong mga asawa. Okay, pangalawang point. Pangalawang quality ng virtuous woman. Ito, tingin ko marami pasok dito. Industrious. Ano ibig sabihin nun? Mga nag-industrial engineering. Hindi po yan. Ibig sabihin po nun ay masisipag. Masisipag. Pagka lahat ng requirement industrial engineering, kasi industrious, ay maraming hindi nag-industrial engineering dito. Bagsak daw, sabi ni Tintin, sa pagiging virtuous woman. So, ang pagiging industrious ay pagiging masipag. Ako naniniwala masisipag ang mga naririto. Masisipag nga kayo. Ang aking asawa, wala nang katigil-tigil sa bahay, sa tunay laang. Isang lang kami, no TV, taas paa, usap-usap. Ang aking asawa ay pawis na dun sa labas, humugas na nung humugas, lumaba na nang lumaba. Hindi na naubos. Masipag ang mga ina. Yun yata ay likas na sa mga ina. Likas nga ba? Iyo, kanyari ba kayo? Baka meron din pangkal. Pero, ang pagiging virtuous woman dapat ay masipag. Masipag ba kayo? Alam niyo kung sino yung mga tamad na mga ina? Sila yung mga ina na maagang nag-asawa na hindi pa handa. Sila yung kalimitang mga tamad na ina. Kasi hindi naman sila ready. Hindi naman nila alam kung paano maging ina. Kaya patamad-tamad. Ayaw magluto, ayaw maglaba, ayaw maghugas ng kung ano-ano, ayaw magwalis. Kasi hindi naman sila ready.
Pero yung mga ina na handa nung nag-asawa, handang pangatawanan ang mga responsibilidad nung sila nag-asawa, yan ang masisipag ng mga ina. And I believe, yung mga ina na narito, kayo ay virtuous woman at kayo ay industrious woman. Ang tiya to rin, kilala ko, napakasipag niyan. Sa mula si Paul, pagkabata, kilala ko ang tiya. Walang tigil din ho yan. Saka mumura, saka papa. Hindi. Joke lang. Hindi ho yan, hindi yan. Walang tigil. Masipag ang tiya to rin. Kilala ko yan. Kapitbahay ho namin yan. Biro lang yung tiya, biro. Sabihin si Ambit talaga eh. Binisto pa eh. Ang sabi ng verse 13 to 19, yung verse 13 to 19, dito pinaliwanag yung pagiging masipag. Ang sabi diyan, she seeketh wool and flax and work it willingly with her hands. She is like a merchant's ships. She bringeth her food from afar. She riseth also while it's yet night. Yan, ganyan nga ba? Ito yung sinasabi ko kanina eh. Ay maagang nagising eh. Hindi pa natulog eh, gusto nang gumising. Ay, kahirap ganyan, mga ina natin. Ano? Lalo't para sa ating mga anak, excited ang mga yan. Ako, ang aking asawa, kilala ko yan sa, pag may pupuntahan kami, siyempre mag-iimpake. Naku, talagang puno ang kotse. Pagpunta namin sa amin, pinuntahan, dinala na buong bahay eh. Talagang kompleto, lahat. May kutsyon, may mga upuan, may mga unan. Parang ang pupuntahan, wala. Talagang dinala na lahat, pati kusina, lahat meron. At yun, impake siya ng impake. Tulog na kami lahat siya, impake pa kay impake. And at dahil dyan ay hinahanga ko ang aking asawa. At ako'y naniniwala that my wife is a virtuous woman. And sana ganun din po kayo. Virtuous woman din po ba sila? Baka eh. Mga batugan sa bahay. Ako'y nagbibiro minsan. Minsan kasi kami mga tatlong pinakahuling gumising eh. Ang aking asawa laging nagising. Minsan lang yung nakakabawi. Pag kunyari walang pasok, last bakasyon o holiday, yun ay talagang nagpapatanghali din niya ng gising kasi wala na mga asikasuhin. Minsan, ako yung maagang nagising. Ako na maaga. Ako yung aasikaso din ng kaunti, nagpe-prepare ng breakfast minsan. Minsan lang. Ngayon, mga tulog pa sila, tanghali na. Akit ako sa taas. Ako yung may magbibiro lang. Hindi pa kayo nabangon, kayo? Anak ng mayaman? Pero biro-biro lamang, alam ko namang yun ay, lang. Dahil sobrang pagod ng aking asawa. Tagaktak lagi ang pawis. Kung di pupunasan ko ng likod at talagang pawis na pawis. Tunay ho yun. Walang halong biro. Mamaya. Industrious woman. Kinikisig daw si Tintin. Hindi kinikilig, kinikisig. Ang ating mga ina ay nakakahanga sa pagiging masipag. Si Madam Bay masipag? Wari ko yung sabi ni Pastor. Sabi nga ni Pastor kanina, hindi mo alam ako'y kislot na nung kumislot din eh. Ikaw tulog na tulog. Hindi mo alam ituloan-tuloan na din eh. Yan ang mga ina. Hanga talaga ako sa mga ina. Ang gibilis nilang gumising. Ako mabilis tumulog. Pero matagal akong gumising. Pero sila, konting talaga. Hanga talaga tayo sa ating mga inay. Believe tayo. Then, talaga nagtatrabaho. Diniscuss ng verse 13 to 19 na talaga masipag ang mga ina. Nagtatrabaho. Even the night, ginagawa nilang umaga. Para magtrabaho. Taas ang kamay nilang mga ina na nagtatrabaho. Wow. Ito po ay nakakahanga. Yung mga ina na nagsisikap na kumita ng pera para sa kanilang family. Taas ang kamay. Di ba? Nakakatuwa. Nagsisikap. At yun po ay nakakatuwa at nakakahanga. Kasi dala yan ng pagiging masipag po ninyo. Ako naman, pag sa larangang pagkita, ay ayaw ko naman na aking asawa ay, pati naman yung pagkita ay paghihirapan pa niya. Gusto ko ako na yon. Kasi ako ang may responsibilidad nun. Lahat ng kakainin namin ay galing sa aking sweldo dapat. At galing sa aking pinaghirapan. So yun naman ang aking pangako sa kanila. Kasi alam ko yung pagod nila eh. Kasi nararanasan ko din yun. Ako'y naguhugas din naman ng pinggan dati eh.
Dati. Pero ngayon, madalang na. Pero ako talaga naka-schedule. Ako naman may trabahong bahay din, akala nyo ga? Ako ay naguhugas ng pinggan paminsan-minsan. Pero ang lagi, walang palya, ako ang naghahanda ng tulugan namin, mag-anak. Ayun. Alam na, ay siya, Daddy, tutulog ng mga bata. Ay di, ako akyat na at magre-ready ng aming tutulugan. Kahit malalaki na ho yung aming mga anak, kami magkakatabi pa. At yun naman ang aking papel. Then, syempre, yung paglilinis, hindi ko na nagagawa. Pero ang aking asawa po, ay yan talaga ang kanyang galing. Pagiging masipag. Being a virtuous woman is being industrious woman. Naniniwala po ba kayo doon? Next na quality po ng virtuous woman o godly mother. Compassionate and generous. Mabait, mapagbigay. Tama ba yon? Ang ating bang mga inay mapagbigay o madadamot? Minsan madamot, minsan mabait. Pero nyo po, ang sabi dito, diniscuss yan dito ng verse 20. Ang sabi ng verse 20, she stretched out her hand to the poor. Yeah, she reached forth her hands to the needy. Ang virtuous woman dapat hindi madamot. Pag may nakikita siya nangangailangan, kanyang tutulungan. Hindi ipagkukuripot, para sa family ko na to. Itong ibibigay ko na to sa kapatid, ibibigay ko na sa aking anak. Hindi ganun dapat. Dapat marunong tayong kumapade ng hirap ng iba. At kayo ay nakakaramdam ng pagtulong sa iba. Sana po'y ganun tayo. Ganun nga ba kayo, mga ina? O kayo ay kip-kip na kip-kip? Talagang malalim ang bulsa. Pero yun po ay part ng pagiging virtuous woman. Ngayon, kung hindi nyo pa yon ina-apply, kung kayo'y kuripot pa ngayon, tanggalin nyo na ang pagiging kuripot ninyo. Kasi qualification of being a virtuous woman or being godly mother, dapat nakakakita tayo ng pangangailangan ng iba, hindi pangangailangan lang ng family mo. Lalo na doon sa mga kapatid na naghihirap. Lalo na doon sa mga kapatid na nangangailangan. Huwag gayon. Huwag tayong selfish. Matuto tayong tumingin ng nangangailangan at magtumulong sa nangangailangan. That is part of being a virtuous woman or a godly mother. Okay po ba tayo? Next po. She makes herself presentable. Yun. Ang virtuous woman pala po ay inaayos din ng kanyang sarili. Hindi yung hinahayaan na siyang malosyang. Hindi na nag-aayos ng sarili. Yan po ba'y totoo? Ang sabi po ng verse 26, she opened her mouth with verse, tama, 26 nga. Parang hindi yun. 22. 22. She maketh herself coverings of tapestry. His clothing is silk and purple. Ito po ang dinidiscuss dito ay pag-aayos nating mga ina. So kayo mga ina, part ng pagiging virtuous woman ay pag-aayos. Dapat lang maging maayos po kayo. Kasi kayo ay magiging halimbawa ng inyong mga anak at ng iba pang mga magulang. Kaya ako'y hangang-hanga din doon sa magagaling naman mag-ayos. Yung pag-ayos naman, hindi laging make-up lang eh. Nakakatuwa. Ang dami na ngayon nauusong pang-ayos eh. Nakakita ko yung yung palang kilay, tinatapat na gayo, tapos kukulay ang gayo, may kortina. Meron ka kayo noon? Wala kayo noon? Meron kami. Yung may korte na yun, may drawing na magandang korte ng kilay. Yung pinapangarap ninyong korte ng kilay, nakakorte na yun. Itatapat mo yung parang yung nagtatatak ng damit. Yung mayroong pantatak na ganyan, tapos pipinturahan. Ganun na ganun, ganung korte. Itatapat dito, huwag lang tatala ng tapat at sasala ang guhit noon. Tapos may pangkulay sadya na ginagayon lamang na bilog. Nakita ko rin sa aking asawa yun na ginagayon. Aba, ay maganda nga ang korte. Hindi naman lagi sa pag-make-up ang pag-aayos. Yung pag-iingat mo na yung sarili, pag natiling malinis, yung hindi na nanunuklay, yun namang hindi na naghihiso, yun namang hindi naman lang nakahilamos. Ayan po ay part ng pagiging virtuous woman. Making herself
presentable. Ito po yung mga practical na bagay, pero ito po yung mahalaga. Yan po ay part ng pagiging virtuous woman. Next. Last point, quality ng pagiging virtuous woman. Being wise. Wise. Ano ba yung wise? Wise? Matalino. Aba, matatalino ka kayo mga ina? Part pala yun eh. Naku, kung kayo hindi matatalino, hindi kayo qualified dito. Hindi. Sadya namang wise kayo. Alam niyo ba, ang una nagtuturo sa mga anak ay ang mga ina. Kaya ako natuto rin siguro, hindi ko lang tanda, pero tinuruan ako ng aking ina. Ang aking mga anak, ang nagtuturo dyan ay ang aking asawa. Siya nagtsatsaga, sila nagtsatsaga. Yung pagtuturo siguro sa gawaing bahay, ina din na nagtuturo, tama? Oho. Nagtuturong magsaing, nagtuturong maghugas ng pinggan, nagtuturong maglaba, mga magulang. At ang kalimitan ay ina. At kapag ginagawa mo yan, you are a virtuous woman. Na ikaw ay wise. Hindi lang laging talino yan, ikaw ay laging cum laude, na ikaw ay first honor sa school, pero kung ikaw ay tinuturuan mo na mabuti ang iyong mga anak, lalo't higit, ay dinadala mo sa simbahan ang iyong anak, ikaw ay wise woman. Ikaw ay virtuous woman. Ako, yung dami kong natutunan sa aking ina. Hindi ko na lang tanda kung ano. Pero kayo naniniwala, sobrang dami na ituro na aking ina. Ang aking ina ang nagba-Bible study sa amin. Siya nagtuturo sa amin, kagaya ng kunento ko. Kaya siya nagagather sa amin para mag-aral tungkol sa Bible. Siya nagtuturo sa amin kumanta ng mga Christian songs. Basta, marami siyang itinuro sa amin. At kami ay natutuwa. Kaya kami lumaki din na maayos dahil ng aming ina. Kasi tanda ko noon, si Papa hindi ganun pagdating sa spiritual. Napaka-babaw, napaka-negative. Kontrang-kontra yung sa nasimba dati. Kami sisimba pa noon, kukontrahin pa ni Papa, pero si Mama nakikipaglaban. Sisimba tayo. At yun ay pagiging wise. Kaya kayo mga ina, dapat kayo nangungunang-una sa pagsimba. Hindi yung kayo nangungunang-una sa paggawa ng alibay para hindi makasimba. May baboy, huwag ka nang sumimba. May labahin, huwag ka nang sumimba. Baka may dumating na bisita, hindi pa hindi sisimba. Baka may dumating na lasada, walang magre-receive. Kainaman naman yon. Kababaw noon. Pwede naman yung isa uli. Nabalik naman yun. Pagka hindi nagtagumpay sa delivery, nabalik. Di canceled. Huwag tinakot niya. Canceled. Hindi pa naman bayad eh. So yun po. Be wise. Are you wise? So alam niyo po, yun po yung mga katangian ng virtuous woman. Una, being faithful, being industrious, being compassionate and generous. She makes herself presentable and wise. Yan po ang katangian ng virtuous woman. Kayo ba yung nabe-bless ating pinag-uusapan? At kayo mga young people, na mga babae, at ganyan din kayo dapat pag kayo ay nagkaasawa na. Virtuous woman. Then panghuli, her rewards. Ano naman ang reward na dapat ibigay sa mga virtuous woman? Meron ba? Ang sabi ng verse 25, strength and honor are her clothing, and she shall rejoice in time to come. Ang ating bang mga magulang ay dapat makatanggap ng honor, especially sa ating mga anak. We need to honor our mothers. Tama po? Kailangan natin silang mahalagahin, parangalan, itaas ating mga buhay, ang ating mga ina. Ang laki ng utang na loob natin sa ating mga ina. Kailangan din nilang sumaya sa pamamagitan po natin. They have the right to rejoice sa kanilang mga pinaghirapan, sa kanilang mga pinagpagalan. Dapat kanila namang anihin yon sa pamamagitan nating mga anak, sa pamamagitan nating mga asawa. Tama po? Hindi yung pasakit na lamang palagi ang ating ibinibigay sa kanila. Lahat na ginawa, tayo naman lahat na rin ang ginawa para siya'y saktan. Lahat na lang ay ginawa para siya'y paiyakin. Lahat na lang ay ginawa para siya'y ikahiya. Ikinakahiya niyo ba ang inyong mga ina? Huwag nawang mangyari. Huwag naman natin gawin sana sa ating mga ina na sila'y ating ikakahiya. Lalo't pag matatanda na. Lalo't pag pamali-mali na. Lalo't pag pasalasala na. Lalo't pag mababaho na.
Lalo't kapag yung hindi na sila nakakaimik ng ayos. At parang yung alam nyo, nag-iisip bata na. At inaasikaso mo na. Di ba, meron tayo nakikita sa TV, dinidilig yung inimatanda para mamatay agad. Ay sa pagdidilig, nadaanan ng kotse, yung siya namatay. Yung nagdidilig, nauna pa, dun sa matanda. Ang ating mga ina ay kailangan nila ng reward. Yes, alam ko re-rewardan sila ng Panginoon, pero tayo mga anak, may reward tayo na pwedeng ibigay sa kanila. Then sabi ng verse 31, give her the fruit of her hands and let her own works praise her in the gates. Ating i-recognize ang ating mga ina. Bigyan natin sila ng regalo kapag sila ay kailangan natin bigyan ng regalo. Pasalubong natin sila kapag kailangan natin ng pasalubong. I-treat natin sila kung kaya natin. Mga anak. Lalo na yung mga anak. Okay, mga anak. Pag kayo may mga trabaho na, gumanti naman kayo sa inyong mga ina. I-treat nyo naman sila. Para halo-halo lang ipagdadamot nyo pa. Yung halo-halo, yan naman hindi na gusto masyado ng mga yan ay matatanda na. Ibili nyo na, ibili ng bagkat. Yung nakapit. Yan ang mga gusto ng mga yan. Mga magulang, parangalan natin ang ating mga ina. Sila ay karapat-dapat nating bigyan ng parangal. Kaya ako'y naniniwala, being a virtuous woman ay hindi madali. Being a virtuous woman is very, very difficult and very, very hard. Pero, tayo may magagawa, mga anak, may magagawa tayo para masuklian ang kanilang mga ginagawa sa ating mga anak. Okay po? So sana ay ating nakuha yung ating mensahe ngayong hapon. Being godly mother is being a virtuous woman. Pinag-usapan natin ng her worth, her qualities, and her rewards. Tayo po'y manalangin.